inintimidate at ininterrogate ang grupo ng ex-Marines, mga kababayan. Yan mismo ang inangal ngayon ni na Atty. Topacio noong pinasapina ang grupo ng mga ex-militaris sa ito doon sa NBI na tila baga, mga kababayan, nagbimistula na silang mga suspitsyado. Kung sino pa ang nagsumbong, mga kababayan, sa kurakutan sa ating bansa, sila pa ngayon ang ginigipit ng gobyerno. Umangal na dito si na Atty. Topacio, mga kababayan, dahil mayroon ng history na pag-i-intimidate itong mga bangag, mga kababayan, dati eh. Naalala niyo si Gutesa? Ginipit nila, mga kababayan, ang nag-recant at binawi ang salaysay at pinabaliktad ang kwento na inutusan lang daw siya ni Marcoleta. Yan ngayon ang tila ginagawa ng gobyernong bangag, mga kababayan, sa 18 ex-militaries and Marines na ito. At ang matindi pa, base sa obserbasyon ngayon ni Atty. Topacio sa nagaganap sa NBI, mga kababayan, ay ang sitwasyon ngayon ng mga ex-Marines ay parang hinaharas na sila. Panoorin niyo po, ha. Kinuwestiyon ng kampo ni na dating Congressman Mike Defensor ang proseso ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagharap ng umano'y dating bagman ni Zaldico sa tanggapan nito matapos silang ipasabina. Para po sa iba pang detalye live mula... Dapat katabi nga, mga kababayan, ng abogado habang nag-uusap sana sa NBI. Hindi eh. Sinegregate sila isa-isa sa isang kwarto, mga kababayan. At parang merong intimidation na nagaganap. Sa NBI headquarters sa Pasay may extras report si Gio Robles. Gio, bakit ganyan ang nasabi ni dating Congressman Defensor? Ruth, hindi nga nagustuhan ni na Defensor ang tila custodial interrogation o manong estilo ng NBI sa Para lang kinustody, mga kababayan, parang kinulong. Custodial interrogation. pakikipag-usap sa mga bagmeniko ng mga dating miyembro rin daw ng Philippine Marines. Ibig sabihin, isa-isang kinausap at pinasok sa magkakahiwalay na kwarto ang mga dating Marines na Pinasok sa magkakahiwalay na kwarto, mga kababayan. At anong ginawa doon sa kwarto? Ayun, sikreto na. Kung sino pa ang nagsumbong, mga kababayan, na sana dapat kunan sila ng salaysay. Sila pa ang ngayon mukhang kakasuhan ng NBI. mga ahente ng Punyetaks. NBI. Pinatawag ng NBI sina Defensor at mga dating Marines para bigyang linaw ang kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng mali-malatang kickback mula sa flood control project. Kinumpirma Mali-maletang kickbacks. Trilyon, mga kababayan, ha? Ang posibleng nalustay. Defensor na tumutulong nga siya sa grupo dahil naniniwala raw siya sa kanilang mga nalalaman na may kaugnayan sa korupsyon. That's why isa rin si Defensor sa mga pinasabina ng NBI. 16 sa 18 na nagpakilalang bagmen lang ang nakasama kanina. Pero ayon sa Ka-emergency eh. abogado na si Levi Baligod, may family emergency ang dalawa sa kanyang mga kliyente. Yung isa nga daw doon sa dalawang hindi nakasipot ay manganganak yung asawa. Sa panayam naman kay Baligod, iginiit nito na handa silang makipagtulungan sa NBI. Kaugnay sa pahayag ni Defensor, kinumpirma rin ni Baligod na pinayagan niya ang custodial interrogation dahil wala naman umano silang tinatago. Pasado alauna kanina nang makaalis si na Baligod kasama ang mga Marines. Anya, naging fruitful, productive ang kanilang pagharap sa NBI. Yan, wag lang magkamali ang mga bangag dyan, mga kababayan, na mangharas. Dahil hindi na nila magagawa yung kay Gutesa, mga kababayan. Eh. Nag-iisa lang kasi si Gutesa eh. Sila marami, mga kababayan. Mabubuking yan. Mabubuking yan kung mayroon silang gagawin panghaharas dyan. Sabi rin ni Baligod na hindi suspects kundi potential witnesses na raw ang turing sa kanyang mga kliyente. Pero kani-kanila lamang, Ruth, sa panayam natin kay NBI Director Melvin Matibag, hindi pa ito pinal dahil nagsisimula pa lang ang investigasyon. So posible pang maging potential witnesses, maging sila din yung mga biktima o maging part nga din doon ng kumbaga korupsyon na ito. Pero posible pa daw, mga kababayan, na parte ng korupsyon ang 18 Marines. Eh sila na nga ang lumantad eh. Hindi naman sa kanila napunta ang pera.
Empleyado lang sila. Yun nga po, as I mentioned, nagpapatuloy pa or nagsisimula pa lamang ang investigasyon na ito ng NBI. Napatunayan din umano ni Nabaligod ang identity ng kanyang mga kliyente, kabilang na dyan ang kanilang employment status at military service. Pinatotohanan din daw ni Nabaligod na 16 sa kanyang mga kliyente ay dating mga Marines at dalawa naman ang mula sa Filipino Yan, madali lang yan mga kababayan. Pati ngayon, pinagdidipitahan pa rin ang pagiging marine sila. Wala ba yung computer sila mga kababayan makita sa rooster o sa directory sa listahan? Army, taliwas sa unang pahayag ni NBI Director Matibag. Nakatakdang bumalik sina Baligod sa NBI para magsumite ng dagdag na mga dokumento sa susunod na linggo, araw ng Martes, March 17. At sa parehong interview din kanina kay Attorney Baligod, Yung isa mga kababayan, kawawa ang face mask. Kawawa ang face mask. kinumpirma nito na nakatanggap sila ng liham mula sa Office of the Ombudsman para makita umano ang affidavit ng mga sundalo. Nakahanda naman daw silang humarap sa Ombudsman. Di ba nagbigay na? Ito si Boeing mga kababayan. Kagaya lang na yung nila Lacson at Soto mga kababayan. Counterpart yan ng mga demonyo dyan. At magsumite nga ng magkakahiwalay na affidavit. Ruth. Oo, kasi alam nyo, ito Eto na Eto na explanation na Torrent Topacio mga kababayan. Pakinggan nyo ha. ang kinakataka ko Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na Gusto nilang gawin yung ginawa nila kay Guteza. self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito. Very At suspicious. very alarming tong ginagawa nila. Na Talaga? isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila Oo nga, no? Baliktad, no? Ang nagturo pa ang parang pinagalitan. Samantalang yung mga tinuturong mga kawatan, mga kababayan, hindi pinatawag. Mga ungas! gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, This is so wrong. intimidation, Harassment and talaga. it intends to send a chilling effect to those Eto mga kababayan, hinaras ang mga Marines sa NBI. na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang Baliktad na ang mundo. Ay, nako. assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero Andyan ang si tanong ko, Matibag kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, indictment crime to Wala namang kaso to mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Oo nga, no? Baliktad itong mga isip ng mga animal na to, mga kababayan. Yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case, Baliktad. at saka yung PhilHealth scam. So if Tapos ngayon si Madriaga, mga kababayan, bidang-bida. that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag Yan. nyo si Speaker Martin Romualdez, Yan dapat ang ipatawag. ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na Yan si nabanggit doon sa Bangag. affidavit. Oh. Yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung ang iimbestigahan yung mga tao Ang mga Marines pa nagsambong. anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen Oh. para imbestigahan ng NBI? Pinaras. Hindi po ba ang proseso po ng investigasyon
Normally po, pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts. Lahat. Yes. Ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawad. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Oh, binigay na nga yung statement nila eh. Nagbigay na nga sila ng statement. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka Oo. ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigan niya yung krimen. Yung kriminal. Na sinasabi Oh. ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang hindi ata tama. O nga, Excuse me lang, hindi, sasagutin ko si John, ano? Ah, from sagutin. a legal standpoint. Ah. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi, you file a complaint. Nag-aalledge ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath. At nung isang araw, pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na 18. mga sa gawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun yan ang legal basis mga kababayan dyan. Hindi yung, ay nako, kailangan pa natin alamin ang credibility bang nito. fiskal o yung Hindi NBI? nga inalam si yung Madriaga. binabanggit. Ikaw ang magdefensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo, ito kasinungalingan, ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Dahil affidavit yan mga kababayan eh. Alam nyo ba, kung mag-execute ka ng affidavit, mayroong kaso, pakakasuhan ka mga kababayan. Pwede kang kasuhan ng perjury. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung Parang judge na rin siya, baliktad. Tapos ikukulong pa ang nagsumbong. complaint. Hindi po ganun yun. Stupid. Yes, the process kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahon ni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun, ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sinumpaan na yan? Ay, sorry partner. No. Oh, go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila eh. Alam nila eh, pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, Well, surveillance pa sila mga kababayan sa 18 Marines. Baliktad na talaga ang mundo. dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabi ng Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema. Eto media, no, nag-i-speculate na kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigasyon daw. Sino may sabi hindi siya makikipagtulungan? Magpi-fake news na naman, mga kababayan. Doon.
Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. 'Di ba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sampina. Sabina. 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 Sorry Anong sinabi? Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the office of the ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sampina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pine-check din nila yung credibility Ang media, no? kung nagsisinungaling ba. Ang media, mga kababayan, no, talagang kakampon ng mga bangag, no? Palibasa na maleta din yan, mga kababayan, no? Nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number two, Questionable. di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? Oo nga, no? Tapos ang executive ang magnanakaw, mga kababayan. It's under the Department of Justice. Oh. Wala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, Pero eto mga kababayan ang suspect is executive. if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mo ipapasa sa iba yung trabaho mo. Pinapasa sa iba. Siguro para bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na bang sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs. Nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yon. Ganon sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Papataw kayo further, will you go back here sa Go! Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Yes, yun. Topacio. Siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I Macho na, pogi pa nga. will always Yan na kayo tagline, mga kababayan sa Topacio. operate with the government agencies. Cheryl hindi ang nagsabi. Lalo na, Alam ka naman, mga kababayan, sarili mo na nga yan. Sasabihin mo pang hindi pogi. Wala nang magsasabi sa yung ganyan. ito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI. Tapos ngayon, sasabihin na nilang hindi totoo ang iyong pagnanakaw. What the? Napakawalang hiya. Pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Diba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit
At 16 lang po. 16 lang po ba yung dumating na Marines? Yes. Ano May emergency nga yung dalawa eh. Nanganak yung isa. kasi, Nang-aasawa ha? Hindi yung ako marine. manininyo, no? Hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. 4. Under threat yung bahay Nawala, niya. no? And I have Hindi namatay mga kababayan, kundi missing, nawala. proof Missing. of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung Masinsin. kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, no, kinwestiyon kagad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo magsalita nun na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo palpak, di ba? Ikaw ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang, tinitigil na. Ombudsman pa lang, tinitigil na. Eh sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang, yung sa issue ng retired general na nag-recruit dito sa 103 bodyguards po ni Sandico and yung mga logs, flight logs daw ng air taxi does not coincide with sa allegations po. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun na lumang kwento. Madali lang yung yung air taxi mga kababayan, yung record, madali lang nila yung magickin. Meron na talaga mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Natural. Pero marami Natural, mayroong support mga kababayan. Ang daming mga nagmamagandang loob din mga kababayan para talaga ipaglaban ang katotohanan at justisya. mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Tony Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, hindi pasok dun sa investigasyon. So, Andun nga yung litrato, di ba? Naglo-load sila sa aeroplano. Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit bali-baliktarin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, Walang kagatol-gatwal. walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung ano mga pangyaring to. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general, yung na nag-recruit ng 103, si General Sadusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon eh. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, Yes. habang kami Yes, ay yo. nagbabalitaktakan dun sa loob, na Balitaktakan. mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto ring interviewin Nako. Haharas na naman mga yung kababayan. mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Yan, ginawa nila kay Gutesa mga kababayan. Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na ngayon source and deputization, dineputize mo to. Siya na lahat. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marine? Harassment daw. Ito na, hinaras ang 18 Marines. Yung pala yung, insistence ni Attorney Levy kanina, Yes, sorry. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter Nakita yung sa akin eh. from the ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, you cannot do that no, at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Baliktad na, no? Yes. Ang Marines na Letter daw. Letter lang, letter. Kailan sila pinapaharapin?
Eh, hindi ko nasasabihin, hayaan nyo na si Atty. Baligod. That's not for me to share. Sa inyo po paniwala, hindi ko alam. Kailangan ito sa NBI kung meron sa ombudsman. Useless ito eh. Useless. Oh, I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Useless. Pero this is useless. Not to affront, not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Atty. Topacio doon. Pero yung NBI po ang unang nagpadala sa Oo. So, aamin din sila sa ombudsman. Hindi ko alam kay Atty. Baligod. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI. Eto no, diretso na sana ito sa ombudsman mga kababayan no. Dahil ang mga inaakusahan is government officials. Ito NBI mga kababayan, after nila niyan, sa ombudsman pa rin yan punta. Dahil mga government officials mga kababayan, under yan sa jurisdiction ng ombudsman. NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy. Si Matibag. Grabe halapan-harapan. Andyan pa naman kayo. Oh, may NBI sa likod mo. May ulalo pa. Oh. Natawa ang ang kanilang nasa likod mga kababayan, alaka. Hindi niyo makita mga kababayan yung naka-NBI na Sabi na ito rito Pasyo, kamuting kahoy ang liderato tapos ulalo. hindi daw lahat nagsilbi kay kay Zaldico. Wala naman problema doon eh. Dahil Oo. kasi Irrelevant basta ang importante, kumpirmadong nagdadala sila ng pera. may mga security na kay Alam mo yung mga Saldico, pautot nasa ng mga asawa, visit na to. nasa mga anak, nasa mga lugar. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa delivery ng pera. Sir, ano yung nakalagay sa letter? Ba't sila pinapapunta ng ombudsman para din ma-establish yung kanilang credibility? Wala, hindi ko nakita eh. Nabanggit lang ni Atty. Levy. Invite them. Baka papameriendahin. Wala naman nabanggit. I know. Basta ang sabi lang ni Atty. Levy, yun nga, there are two invitations. So I'd like to be clarified because there are two bodies involved. And there might be a duplication and in fact, conflicting. Baka magka-conflict sa investigation and there will be a problem. Salamat po. Thank you po. Salamat! Oh, ano masasabi dito mga kababayan? Post comments below.